Hi guys, so karon magano kami habang kumakain magpa real talk kami. Real talk pastor. Pastor real talk. Kumbaga question and answer bayot. So ito si Migs kasama ko. Hi! Hi people! Kumakain kami ng lugaw habang magpapasto. Question and answer. So habang kumakain, talking. Yan. So ako muna mag-question sa'yo, Migs. Mainit ba? Sarap. So, ilang taon ko na dito sa Hong Kong? 15 months. Worst experience mo dito sa Hong Kong? Experience ko sa Hong Kong? Worst. Kamasama. Ano? Wala naman pinakamasama, pero may masama. Ano na lang, mga bagay na nagpaiyak sa'yo dito sa Hong Kong? Yung dati kong amo, na para bang, yung first time kong amo, na first timer ako, umiyak talaga ako dahil pag nagagalit siya, para siyang kumakain ng tao. Pero naka-curse ako doon, Migs. Kasi nagbago siya. Pero talagang umiyak ako doon. Bonggang-bongga. Ikaw, Migs. Anong mga na-experience mong bad experience and good experience sa Hong Kong? Bad experience is yung makikaroon ka ng co-worker na yung bossy ba? Yung mas boss pa sa boss mo. Good experience is nakayanan ko naman. Akala ko hindi ako magso-survive. So, yun. God is good, kinaka-survive ka na. Ngayon, happy ka na. Not so. Bearable. Okay lang. Mag-renew ka pa din. Mag-renew? Yes. Renew. Hanggat good health pa ako. Ilang years pa yung plano mo na magtrabaho before mag-settle down to? 2 years na lang siguro. 2 to 3 years. Mga ganun. If you're given a chance to mag-asawa, take it or leave it? Kung lalaki ay kompleto na yung parang package na lahat, kahit hindi gwapo, basta yung kayang responsibilidad ng why not? Go ako. Hindi na ako abot siguro ng 3 years pa. After 5 years, saan mo nakikita yung sarili mo after 5 years? Siguro sa Australia na ako noon. Inshallah. Ha? Inshallah. Yeah. Hoping and praying about that. So that Yan ang goal ko na maka-Australia kami ng anak ko. Nag-anak ka pa mag-anak? Hanggang yes. Pero mga 43 to 43 pa. Ano, yun na pwede ko yung Pwede pa, uy. Pwede pa yan. sa ilang naman yung na-discuss. Pwede pa yan, guys. Pwede pa, 43, 42. Pwede pa. Ako na pod. May live ka ngayon. Next. Siyempre. Meron. Ganun. Yung true love talaga. Hindi. Oh. Ay, love naman, pero may boundaries at limitation na. Pero wala kang serious pa na relationship. Sana naman yung shota ko ngayon. Siguro, serious ko. Pero hindi ko talaga in-expect na ito na yun. Hanggang masaya rin ako sa ganito. Nakamit ko.
Hanggang ngayon kailan tayo dito sa Hong Kong. Hanggang makatapos ng college yung mga anak ko. Ugol. 3 years. 4 years. Okay lang. Okay lang yun. Ano pa ba? Ito, malapit. Sa naging mga relasyon mo, Migs, sa mga ex mo, may bit ka bang, kung may bit ka bang ex mo na pwedeng babalikan? Wala. Nabunulan ako. Tutukan ko. Wala. Ex na nga. Katukan ko, guys. Kylie Padillas eh. Kylie ba? Hindi. Sino ba yun? Bertota? Ex-girlfriend ni Jake Cuenca. Sabi niya, pag ex na, ano balikan? Ex na nga eh. Pwede mong isipin yung mga good memories and bad memories mo. Pero ano balikan mo ka? Sa ilamin. Anong masarap? Pinoy o foreigner? Basta ako nakatry ng foreigner. On my own opinion, based on my observation, Ayun. proven and tested, Ah. may mga advantages naman both sides. May disadvantages din. Like, sizes. Sizes. Hindi ko. Sizes, mas lamang talaga yung mga foreigner. Pero yung tigas ba? Mas lamang talaga yung Pinoy. Pero about naman sa the show of affection and love, dadaigin talaga ng foreigner ang Pinoy. Magaling talaga ang Pinoy niya. Oo, pero kulang mga pera. Hindi naman lahat sila pera. May pera naman. Nagkataon lang na ano ako doon sa mga Pinoy na Walang pera. hindi. Bang, wala pang masyadong pera. Yung sinasabi pa, yun ba? Pero, nakateach naman din ng lesson sa akin. Ilang taon ka na ngayon, Mio? 37. May dalawa kang anak, di ba? May dalawang binata. Kasal ka, di ba? Hindi. Very good. Kasal ka? Hindi. So Very guys, good we ka are so guys, we are available. We're still hoping for Forever. forever. Diba? Kung may magseryoso, why not mix, di ba? Basta may pera. Hindi mo ba pinagsisihan na nagkaanak ka? Hindi. Hiningi at pinipray ko yan na magkaroon ng isang anak na babae. Or whatever, lalaki. Pero, favor one, babae talaga. Hindi ko pinagsisihan. Buong buhay ko, hinihingi ko. Kahit walang ama, Single man ka. oo. Kasi dati ang buhay ko, may pera, gano'n. Parang, anak na ang kulang. Kaya kahit sa batang edad, 20, nagpabuntis na para magkaroon ng Para feeling mo kompleto na ang life mo. Oo. Ayun. Hindi ko talaga pinagsisihan yun. What makes you decide na mag-abroad sa Hong Kong? Siyempre, kasi naubos na yung mga savings dati, yung mga savings ko, ubos na. So, decide na ako na lilipad para sa anak ko, para sa future niya. Kasi, pangit na buhay na walang pera. Ilang taon ka na dito sa Hong Kong? Oh my goodness, I'm na talaga, lola. 13 years na ko kapin sa Hong Kong. 13 years and 2 months. My goodness. So, Pag
nakatungtong talaga ng Hong Kong, tapos yun bang hindi ka talaga surrender, aabutin ka talaga ng magiging ano ka na, senior citizen ka na, no? Correct. If ever. Kasi Tapos ang daming matatanda dito madadatnan na. mo pa yung mga lola mo. Ay, lola, mga apo mo. Lola ka na, nandito ka pa rin sa Hong Kong. Bakit ganun? Ano? Kasi once OFW, magiging OFW ka na lang talaga. Yung parang ang boring na ng life kung nandun ka na lang sa Pilipinas. Oo. At saka, nagkaroon din ako, bakit hindi sila umuwi? Kasi yung iba din naman may mga rason na bakit umuwi, kasi wala naman daw sa Pilipinas. Saan yung napundar nila? Ano? Di ba? Hindi natin masasabi naman na pundar sila kasi kung lagi namang may trahedya sa Pilipinas sa pamilya na nangyari, tapos saka lang yung naasahan. Halimbawa, naka-meet ako ng auntie din dito, Pilipina. 30 years na siya dito, mahigit. Sabi ko, kasi kawawa na ba? Bakit nandito ka pa? Patapos niya daw yung mga anak niya. Dad, nakakabahay na. Sabi ko, bakit nandito ka pa? Sabi niya, sino magbubuhay sa akin doon? Hindi ako magtatrabaho. Which is very sad kasi pag nalaan mo na lang yung buhay mo sa kakatrabaho, yung mga tao na tinulungan mo at nag-aral mo, hindi Wala man lang in yung return. oo, no? Yun ang super sad sa realidad ng OFW. Kasi pag gano'n, questioning ka rin na hindi naman obligado ng anak na buhayin ang magulang mo. Hindi na obligation. Pero, yun bang, when you are still little, naruga ka, pinalaki. So pag sila Sinusuportahan. give up and return. Pag sila naman nangailangan ng kalinga, suporta, pag-aalaga, di ba? So ano Miss, sa tingin mo, yung sa dalawang anak mo, may anak ka kayang araga sa'yo? Sa pananaw mo ngayon, Hindi ko rin alam kasi yung mga anak ko, yung panganay ko, gano'n. Okay naman yung relationship namin. Ang akin lang is, what if magkaroon sila ng partner na, yun ba, yun ang mahirap. mahirap. Yung babae kasi is, di ba, iba tayong mga babae eh. Oo. Yun bang, attached tayo, mas attached yung feelings natin kaysa sa lalaki. Correct. Halimbawa, yung okay yun sa anak ko, ang asawa, ayaw naman akong tulungan, may ganyan. Mahahati yung attention ng yung feelings ng anak ko. May Ayaw mga ko rin nangyayaring gano'n, no? possible. So, ayaw ko rin naman na maging gano'n na yung bang nasa gitna yung anak ko, between me and the wife. Kaya, pag nakagraduate siya, halimbawa, kahit mag-iipon din ako. Sa sarili mo. Kaya nga Migs, ngayon pa lang ako, at totoong status ng buhay ko is kumpleto na ako lahat. Kahit iwan mo na ako ng anak ko, hindi ako manghingi sa kanya. Kasi alam ko, meron na akong mga lahat. Kahit mamatay ako, diretso na lang ako ibigin, lahat meron na ako. Wala na siyang sa akin. Wala nang problema. Wala na siyang Sa atin kasi ng mga anak, yung bang proud at masaya tayo, fulfill tayo ba na, yung bang ma-return back natin yung sinakripisyo ng parents sa atin. Pero not mostly. Kasi may mga anak din na, obligasyon mong paaralin ako, obligasyon mo ganun, di ko obligasyon mo return back yung favor. So, which is saddening. Gano'n na lang, pagkatapos ng anak mo, sa'yo na naman. Kasi bata ka pa naman eh. Kasi mag-asawa na ako niya. I don't know, God knows. Yun nga sinasabi, inshallah. Basta Migs. Ito lang, ito lang yung masabi natin sa sarili natin na kailangan din tayong mag-ipon ng sarili natin. Tapos na tayo sa kanila. It's not that selfish tayo, ganun. Pero we need also to save for ourselves. Correct. Correct talaga. Tagaan pa taas na pinabot sa dunia. Gusto ko tagaan taas na pinabot sa dunia. But anyway, depende pa rin sa dunia. Gusto mo pang magkaanak? Gusto ko pa akong magkaanak. Ako gusto ko pa pag-anak mabibintis. So, yun ang mga topic namin ni Migs na about may mga topics pa namin kaming lalabas. So, Next video. Ito lang muna kasi boring kami kumakain. Tapos, yun ang mga namin sa buhay, reality sa buhay dito. So, see you for the next video. Bye! Bye!
you.